Kamusta at maligayang pagdating sa Penn Station ng New York. Ngayon, maglalakbay tayo papunta sa ating mga kapitbahay sa Hilaga. Sasakay tayo sa Amtrak Adirondack papuntang Montreal. Isa ito sa pinakamahaba at pinakakakaibang biyahe ng Amtrak sa buong Hilagang Silangan. Sa loob ng 12 oras, susundan natin ang Hudson River pahilaga mula New York, dadaan sa Adirondacks at susundan ang baybayin ng Lake Champlain at tatawid ng hangganan papuntang Canada. May mga hamon pa rin sa biyahe na ito. May halos 2 oras tayong hintuan sa customs, lumana ang fleet at higit 380 milyang riles papuntang Montreal. Kaya ano nga ba talaga ang pakiramdam na gumugol ng buong araw sa pagpunta sa Canada sakay ng tren? Tara, alamin natin habang sakay ng Amtrak Adirondack. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa Penn Station ng New York at Moynihan Train Hall ng Amtrak, sentro ng biyahe ng tren sa Estados Unidos. Ang Moynihan, nasa dating Farley Post Office Building, ang pangunahing departure hall ng Amtrak train sa Northeast Corridor at Silangang US. Pagpasok, bubungad ang malaking bulwagan at magandang skylight sa itaas. May sukat na 31,000 square feet ang Moynihan Complex at nagsisilbi ito sa riles 5 hanggang 16. Sasakay tayo ngayon sa tren 69 Adirondack patungong Hilaga sa hangganan ng Canada at tuloy sa Montreal. May 1 oras pa bago alis at dahil walang upuan sa bulwagan, saan tayo maghihintay? Siyempre, palaging may ticketed waiting area. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng bulwagan at bukas ito para sa lahat ng pasaherong may ticket ng Amtrak at Flyer. Kahit coach lang biyahe natin ngayon, sa mas eksklusibong Metropolitan Lounge ng Amtrak tayo maghihintay. Ang access sa mga lounge sa Hilagang Silangan ay para lang sa pasaherong may first class o sleeper accommodations. Sa araw ding yon, Amtrak Select Plus at piling Executive Rewards members. Kasama tayo sa huling kategorya kaya nakapasok dahil sa status natin. Sa totoo lang, nakuha lang natin ang status na yon dahil sa inyo. Hindi ko maabot ang kinakailangang puntos kung wala ang suporta nyo sa lahat ng Amtrak na content. Kaya ngayon, itataas ko ang aking kape para sa inyo. At habang nagpapasalamat tayo, gusto ko lang magpasalamat dahil umabot tayo sa 60,000 subscriber. Ang patuloy na suporta ay kamangha-mangha sa nakaraang 5 taon at hindi ako makapaniwala na nakarating tayo sa ganitong punto. Maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso at para ito sa susunod na 60,000 subscriber. Ang New York Lounge lang ang lubos na na-renovate, may mas magagandang upuan, pasilidad at kumpletong staff sa snack bar. May yogurt, itlog, oats at pastry para almusal, salad, sandwich at wraps para tanghalian at hapunan at maraming soft drinks, juice at kape. Para sa almusal ngayon, pinili ko ang overnight oats, isang chocolate croissant at isang baso ng cold brew na kape. Perpektong paraan para simulan ng araw at kayo lang ang dapat kong pasalamatan para dito. Ang unang tawag sa pagsakay ay 25 minuto bago umalis. Para sa mga pasaherong sasakay sa Adirondack papuntang Canada, kailangan ng pasaporte at pisikal na boarding pass. Maaaring iprinta ang pisikal na boarding pass sa Amtrak kiosk, sa staff ng ticket office o sa check-in desk ng Met Lounge. Tinitingnan ng staff ang aming boarding pass at pasaporte at nilalagyan ng tatak na Canada ang pass kaya kailangan ng pisikal na pass. Binigyan kami ng 2 bag tag dahil lahat ng carry-on kailangan may tag bago tumawid sa border. Pagbaba sa antas ng riles, nakita namin ang Adirondack. Ang tren natin ngayon ay binubuo ng mga Amfleet 1 na may cafe car sa gitna. Dinala kami sa isa sa 2 hulihang bagon at nag-ayos para sa biyahe. Sige, una bahala. Sumakay na ang huling mga pasahero at umalis na ang tren 69 mula New York. Bibiyahe tayo pahilaga mula New York papuntang Hudson River Valley. Dadaan tayo sa Poughkeepsie at Hudson. Aabot ng 110 milya bawat oras bago ang unang mahabang hintuan sa Albany. Nagpapalit ng lokomotibo ang ating tren at pagkatapos ay magpapatuloy pahilaga papasok sa pinagmulan ng pangalan ng tren, ang Adirondack Mountains. Narating natin ang timog na sanga ng Lake Champlain na mula sa makitid na bahagi ay bumubukas sa isang malawak na bughaw na lawa habang dumaraan sa Port Henry at Plattsburgh. Pagdating sa hangganan, sumasakay ang mga ahente ng custom sa tren upang tapusin ang inspeksyon sa imigrasyon na tumatagal lang humigit kumulang 2 oras.
Bumibiyahe tayo pahilaga, tapos pakanluran papuntang Montreal, tumatawid sa Ilog St. Lawrence papasok sa lungsod at sa Montreal Gare Central sa dulo ng linya. Lalakbayin natin ang kabuuang 381 milya sa biyahe natin na yon na may oras ng paglalakbay na 12 oras at 1 minuto. Lumabas tayo sa lagusan ng Empire Connection sa hilaga ng 123rd Street. Ang ulap sa lungsod ay nananatili sa itaas, nagbibigay ng maputlang lilim sa Hudson River Valley. Pero hindi na natin kailangan maghintay na matagal dahil agad ding naglaho ang mga ulap na iyon. Ang tulay ng Tappan Zee ay dumaraan sa itaas natin, ipinapakita ng Ilog Hudson ang pinakamagaganda nitong tanawin habang tayo bumabaybay sa commuter corridor. Ang kabundukan ng Catskill ay unti-unting lumilitaw mula sa kabila ng mga pampang, tila tumataas ang abot tanaw habang umaangat ang lupa. Papunta sa Albany, inabot ng tren ang una sa dalawang bahaging mas mabilis na riles kaya umabot tayo ng 110 milya kada oras. Sandali lang ito, mahigit 16.5 milya lang at bumabagal na ang tren para sa hintuan natin sa Albany. Ang Albany ang unang at natatanging hintuang pwedeng manigarilyo sa Adirondack at dito rin nagpapalit ng lokomotibo. Mula New York hanggang Albany, tumatakbo ang Adirondack sa pagitan ng dalawang lokomotibo, 42 diesel sa harap at 32 dual mode sa likod. Kaya ng P32 magbigay ng traction gamit ang sariling diesel engine o third rail pickup sa likurang bogie. Ang third rail na kuryente ay tumutulong sa mga lokomotibo na sumunod sa pagbabawal ng diesel sa dalawang terminal sa New York. Sa Albany, inaalis ang P32 sa likod ng tren at nagpapatuloy ang Adirondack gamit ang P42 bilang pangunahing lakas. Ang hintuan dito sa Albany ay naka-schedule ng mga 50 minuto kaya may sapat na oras para umakyat papunta sa istasyon. May mataas na waiting area ang istasyon na napapalibutan ng cafe, ticket desk, tindahan at post office. Pwedeng pumasok at lumabas ang may ticket, kaya di mo na kailangan maghintay ng boarding bago bumalik sa tren. Pagbalik ko sa tren, umalis na ang tren 69 lumiko pa kanluran para tumawid sa Ilog Hudson. Abala ang konstruksyon sa bagong Livingston Avenue Rail Bridge. Itatayo ang bagong tulay para kaya ang mas matataas at mas malalapad na kargamento at sabay na makatawid ang dalawang tren na magpapabuti sa daloy ng tren papasok at palabas ng Albany. Tingnan natin sa loob kung ano ang dala natin para sa susunod na 9 na oras papuntang Montreal. Noong sumakay tayo, napansin natin ang Adirondack ay gumagamit ng Amfleet 1 Intercity na wagon at may cafe car sa gitna. Ang mga upuan ay karaniwang M-Trek na dalawahan sa bawat hanay. May isang talampakang legroom, espasyo sa ilalim ng upuan, bulsa sa likod at tray table bawat pasahero. May ilaw sa itaas para sa pagbabasa at saksakan sa tabi ng bawat hanay, naka-install ang ilaw sa mga lagayan ng bagahe. Naiatras ang mga upuan gamit ang pindutan sa armrest at umaabot ng 15 hanggang 20 degree ang atras. Matagal nang pinalitan ng Amtrak ang lahat ng upholstery ng Amfleet 1 pero ang mga bagong vinyl seat cover ay lumuluwag at nababago ang hugis na may baluktot sa paligid ng headrest. Komportable ang mga upuan para sa mahabang ruta pero mas maganda sana kung Amfleet 2 ang ginamit dahil mas malalaki ang upuan para sa malalayong biyahe. Dati, Amfleet 2 ang gamit ng Adirondack pero nang dumating ang Floridian, pinalitan ito ng Amfleet 1 para magamit ang mga bagon sa isang tunay na pangmalayuang tren.
Medyo nakakabitin ang natitirang bahagi ng bagon. Ang tanging iba pang mga pasilidad ay 2 banyo, isang luggage rack at accessible na upuan na matatagpuan sa likuran ng bagon na yon. Malapit na magtanghalian dito sa Adirondack at saan pa ba mas magandang kumain kundi sa cafe. Tahimik ang cafe car na muling nagbukas matapos umalis sa Albany. May ilang mesa sa magkabilang dulo at bar sa gitna. Nasa cafe rin ang Wi-Fi antenna, kaya kung gusto mo ng pinakamalakas na signal, dito ka dapat pumwesto. Ang tanghalian sa Adirondack ay mula sa Northeast Cafe menu ng Amtrak na may pagpipilian ng malamig na sandwich, salad at mainit na pagkain. Pinili ko ang curry chickpea wrap at isang Coke Zero na umabot ng $13 at 50 sentimo ang nagastos ko. Sa halagang $10 at 50 sentimo doon, inasahan ko mas malaki ang wrap. Pero ganun talaga kapag wala kang ibang mapagpipilian, bitin ang serving. Ayos lang ang lasa kung tutuusin. Sobrang banayad ng curry flavor at wala talagang sarsa. Kaya may mga kagat na puro lettuce at tortilla lang. Hindi maganda. Wala kasing ibang condiments kundi 3 karaniwan. Mayo, mustard at ketchup. Kaya wala nang pwedeng idagdag para mapasarap pa. Pwede na rin ito at maayos na rin pagkain para sa mga vegetarian at vegan na manlalakbay. Saratoga Springs ang susunod kung saan ginagawa ang bagong mataas na platform bilang bahagi ng pagsisikap ng Amtrak na mapabuti ang accessibility at serbisyo sa buong bansa. Paglampas ng Fort Edwards, sumasabay na sa atin ang Champlain Canal. Ang daluyan ng tubig ay mula sa lawa ng Champlain at inaakay tayo papunta sa napakalawak na lawa at magagandang tanawin sa hilaga. Ang dating mga burol ay unti-unting naging matatayoy at naging pangalan ng ating tren, ang Adirondack Mountains. Nasa pinakasilangang bahagi tayo ng bulubundukin at nakakatawa dahil lahat ng pinakamagagandang tanawin ay nasa silangan, hindi natin tinitingnan ang Adirondacks. Sa halip, tinitingnan natin ang kanal na nagiging timog na dulo ng lawa ng Champlain. Mainam itong panurin mula sa bintana sa likod ng tren. Naiwan ang P-32 sa Albany, kaya may napakagandang pwesto tayo para namnamin ang tanawin ng hilagang bahagi ng New York. Sa wakas, sumilip na ang lawa ng Champlain mula sa likod ng mga puno. Talagang kamangha-manghang tanawin ito, parang isang bagay na gagamitin ng mga pintor ng tanawin sa kanilang pag-aaral tungkol sa mga ulap. Bumalik tayo sa dulo ng tren. Pinapanood ang riles habang dumaraan ito sa mga hinukay na daanan pababa, pabalik sa antas ng tubig. Heto, tingnan mo, narito ang katambal nating tren, Amtrak 68. Dumadaan na ang crew na may customs at immigration form. Lahat ng papuntang Canada ay kailangan punan ito bago makatawid sa hangganan. At heto na tayo, papasok na sa Rouses Point, ang huling istasyon sa US
Susunod na hintuan, Canada. Ilang minuto na lang sa unahan ng riles ang hangganan. Walang gaanong seremonya sa pagtawid ng hangganan na ito. Walang karatulang sumasalubong sa pagpasok sa Canada o nagpapaalam sa pag-alis sa US. Maliit lang na monumento ang may nakasulat na United States sa isang gilid at Canada sa kabila. Walang malaking ilog na tatawirin, kaya sa maple leaf na lang natin yon makikita pagkalipas ng ilang linggo. Diretso lang ang imigrasyon. Hindi ko na ito binidyo bilang respeto sa proseso at opisyal, pero ito ang nangyari. Sumasakay ang mga opisyal ng border ng Canada sa tren at dumadaan sa mga pasilyo para tingnan ang mga pasaporte at dokumento ng imigrasyon at magtanong tungkol sa kung sino ka, ano ang trabaho mo at saan ka pupunta. Kung ayos lahat, kukunin ang customs form mo, ibabalik ang pasaporte at papapasukin ka sa Canada. Kung kailangan ng dagdag na pagsusuri, pabababain ka ng tren at papapasukin sa pasilidad. Huwag kang mag-alala, kung mapili ka man, hindi aalis ang tren nang wala ka. Kapag na-clear na lahat, malaya nang magtuloy ang Adirondack sa Canada. Halos 2 oras ang paghinto, mas mahaba kaysa inaasahan ko. Pero kasama ito sa schedule, kaya huwag kang mag-alalang mahuhuli ka sa Montreal. Ang dulo ng biyahe sa Canada ay malayo sa ganda ng Lake Champlain. Patag at puro sakahan sa labas ng riles at suburb agad ang bumungad papunta sa ating pangalawang huling hintuan sa St. Lon Lambert. Kahit mas matagal ang hintuan sa hangganan, maganda pa rin na ang pagpasok sa Montreal ay natapat sa paglubog ng araw. Tumawid kami sa Ilog St. Lawrence, nasilayan sandali ang Ile Notre Dame at Circuit de les Villeneuve bago makita ang tanawin ng lungsod. Dahan-dahan kaming umusad sa gitna ng lungsod, huminto ang Adirondack sa Montreal Gare Central sa dulo ng linya. Sa pagtatapos ng ating biyahe, maaari na tayong umakyat papunta sa istasyon kung saan tatapusin natin ang video para sa araw na ito. Sa susunod na linggo, sasakay tayo sa riles papuntang langit. O medyo ganon, papuntang Pikes Peak na may pinakamataas na riles sa Hilagang Amerika at ika-5 sa mundo. Akyat tayo sa tuktok na may taas na 14,100 at 11 talampakan. May front row seat tayo para mas ma-enjoy ang biyahe, kaya samahan mo akong maglakbay sa langit sakay ng America's Alpine Railway. Bago tayo matapos, gusto ko lang magpasalamat ulit ng sobra sa 60,000 subscribers. Kamangha-mangha kayong lahat at taos puso akong nagpapasalamat sa inyong suporta nitong 5 taon. Kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaking tulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Kayo ay kamangha-mangha at labis kong pinahahalagan ang inyong napakalaking kabutihang loob. Para mapasama ang pangalan mo sa video o masuportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa description sa ibaba. Sa ngayon, yun lang muna para sa araw na ito. Salamat sa pagsama, magkita tayo ulit.